Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturuan kayo ng English lesson na kung saan ay makakapag-English na po agad kayo ng napakarami. Okay, nagagamit lang po tayo ng isang pattern at yung pattern na yon ay makakatulong sa atin para marami po tayong mabuo na mga English sentences o English na mensahe. Okay, bagay na bagay po ito sa mga baguhan na gustong humabol po dun sa mga magagaling na. Okay? At tiyak magugulat po sila kapag nagamit nyo po ito sa kanila. Okay? So, ito po yung aking gustong ituro, ang tamang paggamit ng well. Okay? So, halimbawa, hindi ito gumagana ng maayos. It is not working well. Ganun lang. Nakapag-English na po agad tayo. Sumunod, hindi ito naluluto ng mabuti. It is not cooking well. Isa pa, hindi siya humahalo ng mabuti. It is not blending well. Hindi ito natutuyo ng mabuti. It is not drying well. Hindi ito lumalamig ng mabuti. It is not cooling well. So kung mapapansin nyo, ganyan lang kasimple yung ating pattern. At marami na po kayong may English. Okay? Ngayon, meron lang po ako ipapaliwanag na napaka-importante, ang paggamit ng ito at siya. Kapag ito pong salitang ito o siya ay ginamit natin na panturo po sa bagay, ay itatranslate po natin yan sa English bilang it. Okay? Tandaan nyo na. So, yung siya po ay pwede rin pong pambagay kasi kung mapapansin nyo, yung Tagalog na masikip siya. Ano ba yung tinutukoy natin sa siya? Di ba damit? Hindi naman tao. So, yun po yung aking halimbawa na talagang maaaring gamitin yung siya para panturo sa bagay, hindi lang sa tao. Okay? Nakapag in English nga po ay it. Tandaan nyo na. Ngayon po, yung hindi dito ay not. Okay? Sa Tagalog po, may pagkakataon po o kalimitan po ay hindi po na-translate po pa isa-isa yung ating Tagalog na mensahe patungong English. Katulad nito, yung hindi, yan yung not. Yung ito o siya, yan yung it, di ba? Yung is na wala. May pagkakataon pong ganyan. Pero pwede rin po natin may translate pa rin yung is o makita nyo kung ano ba ang is sa Tagalog. Kaso babaguhin nyo po itong mensahe natin sa Tagalog. At ito po yung aking halimbawa. Yan, ito ang aking halimbawa. Ito ay hindi. Kung mapapansin nyo, yung ito ay hindi at saka hindi ito, pares lang naman sila ng ideya na naibibigay. Okay? Pero dito sa kabila, nagkaroon ng I. Yang I na yan yung is. Okay? So, may pagkakataong ganyan ang Tagalog natin. Nawawala yung I o yung is. Pero, sa totoo lang, pag ginawan mo ng paraan para makagawa ng panibagong ideya, makagawa ng ideya na kapares lang po nitong nauna natin, dyan na lumalabas yung verb po natin. Okay? So, yung I dyan, yan yung is. Is ang ginamit ko kasi ang it po ay maaaring partneran ng linking verb na is o was. At ang gusto ko pong ibigay ngayon ay yung pang ngayon na impormasyon, kaya is ang ginamit ko. Kaya yung ay naging is. Ang gusto kong ibigay na impormasyon ay pang ngayon. Pag sinabi kong ito ay hindi gumagana ng maayos, ibig sabihin, hindi gumagana ng maayos yung bagay na itinuturo natin gamit ang ito. Okay? Yun po ang gamit ng is. So, tandaan nyo na lahat yan para hindi na po kayo maligaw. Okay? Para hindi na kayo mahirapan sa pagta-translate ng Tagalog patungong English.
At ngayon, gusto ko rin pong ipaliwanag sa inyo bakit ang ginamit ko ay yung mga English na salita o verbs na may ing sa dulo. Okay? Na yan po ay naka-spelling gamit ang present participle na ginagamit. Okay? Halimbawa, itong cooking. Okay? Ang original na spelling pa na ang ibig ko sabihin ay ang original na salita para sa cooking ay cook. Okay? Yung root word, kung alam niyo yung salitang root word, ibig sabihin yun yung base form o pinaka-original na spelling para sa salitang luto pag in English ay cook. C-O-O-K. Pag hinanap mo sa dictionary ang present participle niyan, ang ibibigay sa inyo ay ito na, may ing sa dulo, cooking. Na ang ibig sabihin niyan, pag nilagyan nyo ng ing sa dulo yan, yung cook natin na magiging cooking nga, ay gusto mong ibigay na ideya na nakaprogreso yung action. Pag sinabi kong hindi ito naluluto ngayon, ibig sabihin, pag tiningnan mo yung niluluto ko, nakaprogreso yung action. Hindi talaga naluluto yung naturang bagay na niluluto ko. Hindi siya naluluto. Yun po ang naibibigay na ideya ng present participle. Pag tiningnan mo, yun yung action na nangyayari doon sa naturang bagay na itinuturo nyo. So kung hindi nyo alam ang paggamit ng present participle, hindi nyo masasabi yun na yung bagay ay hindi naluluto sa ngayon. Pag tiningnan natin, hindi nyo masasabi yun sa English ng tama. Kaya napaka-importante nga po talaga nitong present participle. Diba? So sana may kitandaan po itong mga sinasabi ko, itong present participle, yung tamang pag-translate, at saka ito at siya na pambagay para hindi na po kayo nalilito. Okay? Yung well, pwedeng maayos, mabuti, o maigi. Kayo na lang po bahala kung alin ang babagayan, di ba? Pero pag in English po, well. Well lang sa English. Okay? So sana makikipractice po itong mga verbs natin na naka-present participle para gumaling na po agad kayo sa English. At tandaan nyo na rin po, kasi ito po ang kalimitan na ipinapareha sa salita na well. Okay? So, sana pag-aralan nyo ng maigi at sana magamit nyo rin po. Okay?